kaprobinsya, magandang araw muli sa inyo. Maraming salamat mga kaprobinsya sa patuloy na pagsuporta kay Probinsyanong Daddy. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ngayon ay i-share ko sa inyo yung nalalaman kong tips para mapanatili nyong maliit ang ating bougainvillea. So paano nga ba i-maintain yung ating mga bougainvillea na ganito lang sila kaliliit kahit medyo may gulang na sila? So kung titignan nyo to, etong gunting na to, halos magkasing tangkad lang sila. Ayan, ganyan lang siya kaliit. So ano nga ba yung requirements niya para ganito lang siya kaliit at hindi na siya lumalaki? At namumulaklak din ng ganito kadami. So eto, kung titignan nyo to, mahigit 1 taon na to, 2 beses na itong namulaklak. Pero ganito pa rin siya kaliit. Mga kaprobinsya, bago tayo magpatuloy, panandali ang pagpindot naman sa ating subscription button, pati na rin ang ating notification bell. So huwag kalimutang i-like ang video na ito at pakishare na rin sa ating mga kakilala. Maraming salamat mga kaprobinsya. Okay, so ready na ba kayong malaman mga kaprobinsya kung ano yung ginawa natin dito? So unang-una nyong tatandaan, ang pinaka-factor kung bakit ganito lang siya kaliit ay itong size ng paso. Kung gusto nyo talagang mag-maintain mga kaprobinsya, na maliit lang yung bougainvillea ninyo, kailangang medyo maliit lang din yung paso. The smaller the paso, so the smaller din yung ating bougainvillea. Okay? So kung titignan nyo yung paso natin, nasa ano lang to, nasa 10 inches diameter lang siya. Tapos medyo ano lang, medyo hindi siya gaanong matangkad. Kung titignan nyo yung paso natin ay nasa ano lang to, nasa 6 inches lang din. Yan. So pangalawa mga kaprobinsya na dapat nyong tandaan ay kapag malapit ng mamulaklak o kaya alam nyo na yung season ng pamumulaklak, kailangan natin itong itrim. Kaya putulan natin. So kung titignan nyo, eto siya. So talagang ano to, pinutol ko to noon. Ayan, naputol talaga yan. So dito din talaga pinuputol ko rin. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi siya gaanong lumaki, pero lumabas yung kanyang mga bulaklak. So, another thing na kailangan nyong malaman, no, kung bakit siya ganito. Ito talaga controlled na yung mga roots niya. Kumbaga, sa fertilizer, medyo hindi tayo gaanong naglalagay, ano? And then yung soil components niya, naglalagay talaga tayo dito ng buhangin. So, kung titignan nyo, evaluate natin, no? Ayan. So, kung mapapansin nyo yung soil components nito ay mabuhangin. So, ganito siya, nasa 20% ang kanyang buhangin. So, ito kasi yung nag-i-impede talaga sa pag-grow o kaya pagkakaroon niya ng mga water shoots. So, etong mga buhangin na yan yung isang factor kung bakit hindi siya gaanong lumalaki. And then, syempre, napupersa rin siyang mamulaklak. So, ang ginagamit ko na lang dito sa mga ganito ay yung ating betchin para mamulaklak siya. Pero sa fertilizer, kahit hindi na natin siya lagyan. So, ito, pinipilit ko rin na maliit lang siya. So, nilagyan ko na rin siya ng maraming buhangin. So, sana hindi rin siya gaanong lumaki. Papatabayin lang natin yung kanyang tangkay. And then, from time to time siguro ito, kapag after na niyang mamulaklak ulit, tatabasin ulit natin para maliliit lang talaga sila. So ngayon, meron talagang mga bougainvillea na maganda siya na i-dwarf o kaya medyo maliliit lang. So yun yung mga varieties ng mga 21 jewel. So itong mga ganitong variety ng bougainvillea, sila talaga yung magandang i-dwarf kasi ang structure ng stems niya ay ganito. So hindi ito masyadong nag-water shoot o kaya yung sinasabi ko kasing nag-water shoot, alam niyo yung bougainvillea na kapag sobrang fertilizer parang nagkakaroon siya ng mga talbos na napaka soft. So yung mga ganong klase ng bougainvillea, hindi sila madaling gawin na ganito kaliliit. So itong mga 21 jewel, sila yung magandang gamitin para gawing dwarf bougainvillea lang. So ito iba yung sa bonsai. Sa bonsai kasi talaga tinatalian nila. Ito kinokontrol lang natin sa pamagitan ng kanyang paso at syempre siguro sa trimming at saka sa lupa. Yung bonsai kasi malaki yung mga sanga nun, tapos talagang tinatali-talian nila. Ito naman, mine-maintain lang natin silang maliit. So kung talagang gusto nyo yung mga ganitong style
lang ng bougainvillea, yung mga maliliit lang o kaya dwarf version lang. So pumili kayo ng mga 21 jewels. So ito pre-prepare ko na. Later on makikita nyo to. Ilalabas ko tong bougainvillea na to. Makikita nyo pag lumabas na yung mga bulaklak niya. So makikita nyo talaga, the same maliit lang din siya. Ito, sukatan natin yung ating gunting. O halos lang. Yan, ganito lang siya kaliit. So, yun na. Kung ang pag-usapan natin ay yung variety. So, ito yung mga pinakaswak para sa dwarf bougainvillea natin. Ayos. Dito meron tayong sa simulate para makita nyo kung paano sila i-prepare. So, ito talaga makikita mo to, matagal na to. Parang kung sinasadya ko talagang sinasadya ko talaga silang pabayaan na parang kulang sila sa kulang sila sa pagkain, kulang sila sa abono para magmukha talaga silang magulang na at mababagay sila na parang nabansot, 'di ba? Parang ibabansot natin sila. So kulang na kulang din ito sa fertilizer. At kung titignan nyo yung lupa natin dito, tanggalin natin tong mga damo-damo. So kung papansinin mo yung lupa talaga, most likely siya marami talagang buhangin, marami talaga akong nilalagay na buhangin para sa mga ganitong collections ko, yung mga dwarf lang talaga. So eto ngayon, isa-simulate natin para maipakita ko sa inyo kung paano siya na-i-prepare. Then mamumulaklak din siya pero hindi siya gaanong magkakaroon ng mga mayayabong na talbos. So ganito lang, parang parang wala siyang kasigla-sigla pero later on pag naging bulaklak naman to lahat, okay lang din tignan. So parang pangit lang siya kasing tignan kasi yung dahon niya kulukulubot, di ba? So ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin itong mga dahon. So as in totally kakalbuhin ko na to. Probinsya, kung titignan nyo talaga, matured na rin to, nakadalawang flowering season na to. Namulaklak na ito noon, tapos ayan, kaya kulukulupot na nga yung niya yung mga sanga niya. Ayan, talagang matured na din to. So nagmumukha lang kasi siyang bonsai kasi talagang kinokontrol natin siya, no. So ang gagawin natin ngayon, tutulungan pa rin natin siya na ma-boost yung kanyang flowering. Pero ang gagamitin na lang natin ay yung betchin, hindi na natin lalagyan ng fertilizer. Kasi yung betchin talaga na-observe ko na concentrate siya sa flowering. Yung ginagamit kasi natin na fertilizer na 14-14-14, meron pa rin siya kasing nitrogen component. Kaya kung minsan lumalago pa rin yung ating mga bougainvillea sa part ng kanyang mga dahon pag ginamitan natin ng ganon. So okay kung hindi nyo siya i-control o i-dwarf. So ayos yun. Pero kapag ganito, gusto niyo talagang ganito lang yung itsura niya, hindi na siya magtatalbos-talbos ng napakayabong, okay na kahit yung betchin na lang ang gamitin natin. Ayos, so lalagyan natin ngayon ng betchin para makita natin. So ito ilalagay ko lahat itong 11 grams. Yan, hindi pa naman ako nakakita ng na overdose na tawag dito. Halaman ko o kaya bougainvillea ako na ginamitan ko ng betchin. So 11 grams is, kumbaga kulang pa nga ito Kasi parang kung tinitignan na parang food supplement lang nila to, hindi ito katulad ng fertilizer na na-over talaga. So ayan, itutunaw lang natin, no? Didissolve lang natin. Ididilig na natin dito, yan. Yun na yung magiging booster niya para sa kanyang flowering. Pero kung napapansin nyo naman, kahit hindi gaanong, kung napapansin nyo, kahit parang hindi siya gaanong naalagaan, no? Kasi nakita nyo kanina, parang meron siya mga damo-damo, tapos yung lupa niya parang talagang tigang na tigang. Pero kung mapapansin mo, namumulaklak pa rin. Ang bougainvillea kasi hindi naman kailangan patabain yan Kailangan mo lang talaga yung proper caring routine. So, especially pag mga ganito, kailangan lang natin ng konting dilig, konting augment lang sa kanyang mineral requirements, tapos sunlight lang din kasi talaga. So kung talagang gusto mo siyang mamulaklak,
Kailangan lang natin siyang ibabad sa sikat ng araw. So ito na siya mga kaprobinsya. After 2 weeks ito, lalabas na yung mga bulaklak. So lahat yan magiging bulaklak na din. Katulad nito, magiging ganito na rin siya later on. Yan. Ito lang kasi, ang kulang lang kasi dito talagang kinulang lang siya sa sanga. Kung mas marami lang sana itong sanga, ay mas madami din sana siyang bulaklak. Kung trip nyo, yung ganitong style ng bougainvillea nyo, ano naman yung disadvantage niya? Marami akong na-observe na disadvantage ng ganito. Compare dun sa mga talagang malalaki. Yung mga malalaki kasi, maraming ugat yun eh. Lalaki at lalaki yung ugat, lalaki din ng lalaki yung stems. Mas matibay pa rin sila na makibagay sa klima. Kapag extreme summer, ganun, kahit hindi mo sila nadiligan ng isang araw, magsusurvive pa rin yung mga yon. O kaya kapag extreme rainy season, so kahit dire-diretso yung ulan, kayang-kaya nilang i-withstand yun. Yung mga malalaki, yung mga may malalaking pots, malalaki yung mga ugat niya, kaya kinakaya niya. So, hindi sila namamatay. Ito ang disadvantage ng mga ganito lang, kasi napakaliit lang ng lupa. So, isang araw lang na hindi mo ito nadiligan, ay malaking impact na sa kanya yon. So, malalanta na ito. Kaya, kailangan talaga kapag ganito yung style ng mga bougainvillea mo, mas kailangan mo silang pagtuunan ng pansin. Kumbaga, parang alaga mo na sila na kailangan mo silang araw-araw dapat binibisita mo sila. So, yun kapag kinulang sila sa dilig, malalanta sila. Isa pa, kapag tag-ulan, kailangan mo itong ililim. Hindi nila kaya yung yung halimbawa umulan ng 1 week, tapos hindi na umaraw, mabubulok na yung kanyang mga ugat, tapos mamamatay na siya. So yun yung mga experience ko sa ganitong klase ng potting natin o kaya style natin ng bougainvillea. Kapag dwarf sila o kaya ginawa natin silang semi-bonsai, mas kailangan talaga nila ng atensyon. So kailangan alagaan nyo silang mabuti. So other than that naman, nakakatuwa silang tignan kasi ang liliit lang nila. Yan, lalo na kung maliit lang yung bakuran nyo, tapos punong-puno ng mga ganitong bougainvillea, ganito lang kaliliit, di ba napakagandang tignan. So ayun mga kaprobinsya, yung marami kasing nagtatanong sa akin at nagko-comment din kung paano daw ang ganitong style ng bougainvillea, bakit daw pwede siyang maliit tapos ang dami ng bulaklak. So yun lang yung maisi-share ko sa inyo na tips na pwede nyong sundan para magkaroon din kayo ng ganito kaliliit lang na bougainvillea, matured na sila at namumulaklak din. So maraming salamat mga kaprobinsya sa inyong panonood. So antabayanan nyo pa, marami pa tayong ilalabas na mga videos about bougainvillea. Ang dami ko ding mga collection ngayon na rare. So later on, ipapakita ko din sa inyo ang kanilang mga caring tutorials at caring tips. So maraming salamat mga kaprobinsya. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you and bye-bye.